Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Sa syudad na kilala kung saan maraming krimen, maraming may hirap, maraming mga pamilya ang iligal na nagtatayo ng kani-kanilang mga tahanan o barong-barong, na kung saan sa paningin ko ay palagi akong napapalibutan ng makapal na hamog na kawalan ng pag-asa, sapagkat kahit hindi ko man nais magkaroon ako ng eksistensya dito sa ating mundo, ngunit ako ay isinilang. Gayunpaman, kailangan kong makipaglaban upang mag-ukit ng landas laban sa madilim at magulo kong buhay. Ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Maagang nagkaisip, maagang naging magulang sa aking mga kapatid, maagang sumalo ng responsibilidad. May mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainggit sa ibang mga bata sapagkat tila ba wala silang pasa na problema, na tila ba malayang nakakapaglaro, malayang nakikipagtawanan at malayang nararanasan ang maging bata. Sa aking sitwasyon, isa ng pribilehiyo ang makanood ako ng telebisyon sa araw. Nakakalungkot isipin na sa musmus kong edad, ganitong klaseng buhay na ang nakaguhit sa aking kapalaran. Dahil ang mga magulang ko ay isa sa mga masasabi mong salot sa lipunan. Tunay ngang kahiyahiyang aminin o ibunyag ang tungkol sa aking ama sapagkat isa siya sa mga taong gumagamit o isang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Samantalang ang aking ina naman ay ibinebenta ang sarili upang magbigay ng aliw. Sa ganitong klase ng magulang, maaga akong natuto at natuklasan ang realidad ng hirap, sakit, gutom na naging sandata ko upang ako ay maging matatag. Akala ko noon ang trabaho ni nanay ay isang waitress sa isang kainan. Marahil noon ito ay totoo, marahil isa nga siyang tunay na waitress. O marahil iyan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko dahil ang katotohanan, nung nagkaroon ako ng ideya hingil sa kanyang tunay na trabaho, hindi ko mapigilang masuka sa kita na inuuwi niya sa amin upang magkaroon lamang ng laman ang aming mga sikmura. Dahil sa tuwing uuwi ang aking ina mula sa kanyang magdamag na trabaho, palagi itong tulala. Mababasa mo sa kanyang ekspresyon ng muka ang lungkot, suklam at pandidiri. Kaya naman pakiramdam ko, maging siya ay hindi niya nais ito. Kasabayan nito, nakakalungkot ding isipin na hindi ko na nasaksihan ang masigla at punong-puno ng magandang aura ang aking ina bago pa siya humantong sa ganitong klase ng buhay. Na naimpluwensyahan siya ng kanyang sariling demonyo na pasukin ang mundo ng prostitusyon bilang kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Palaging malabo ang aking paningin sa mga araw na lumilipas dahil madalas kong masaksihan ang paulit-ulit na pagsisira nila sa kanilang mga sarili. Ang aking ama na kadalasan laman ng mga manginginom sa kanto na madalas madaming iginugugol kasama ang kanyang mga kaibigan na uminom ng alak o gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Siya ay isang figura na minarkahan ng mga galos ng isang buhay na nabaon sa bisyo. May mga pagkakataon naman akong nasasaksihan na siya ay matino, na nasa wisyo, ngunit palagi itong panandalian lamang, na tila ba maihahalin tulad ko sa isang kidlat sa tuwing merong malakas na buhos ng ulan. Ang pagbalot ng kahirapan sa akin o sa aming magkakapatid ay hindi mapagpatawad, na maraming bagay na kami ay pinagkaitan, gaya ng luho, maayos na buhay, matinong ama, seguridad at maging ang kawalan ng pag-asa. Sa tuwing binabalikan ko ang aking buhay ng nakaraan, ang una ko kaagad na iisip ang gutom. Yung walang tigil na humpay na paggulo ng aking sikmura, yung pagtulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Yung ramdam na ramdam ko ang pagpitik ng aking pulso na sumasabay sa bawat pagkaing naiisip ko na nagpapalala ng aking pagkagutom. Bukod dyan, tila ba ang pangit kong kapaligiran sa aming tahanan ay hindi ako nakakatakas sapagkat maging sa eskwelahan, palagi nitong ipinapaalala kung anong klase ng meron akong magulang.
Nung ako ay nagsimulang mag-aral sa elementarya, madalas akong tuksohin na anak ng adik ng mga kaeskwela ko. Sa pagpasok ko sa paaralan, karamihan sa kanila, mga kaklase ko man o ang mga magulang nila, merong pagmamata sa kanilang mga tingin. Kapag naririnig ko naman ang kanilang mga tukso sa akin, hindi ko maiwasang magalit sa kapalaran kung bakit ako ang nakakaranas nito. Hindi ko magawang lumaban o itanggi ang kanilang mga paratang dahil pawang katotohanan lamang ito. Kung sasabihin kong, hindi totoo yan, hindi ako anak ng adik, tumigil kayo, mas lalo lamang madaming tawa at ngisi ang matatanggap ko. Ang dahilan kung bakit nila natuklasan ang tungkol sa aking ama ay nung isang beses, ito ay labis na high sa gamot. Nagkaroon ng komosyon sa aming lugar. Hindi ko alam ang tunay na punot dulo, pero isa ang aking ama na nakikipaghamon ng pisikal na away laban sa kanyang mga kaibigan o mga taong naroroon. Malakas na bagsak ng katawan na tumama sa mesa hanggang sa sahig. Ang tunog ng suntok at sigaw ng mga kaaway ng aking ama habang nangyayari ang ganoong komosyon. Marami mang umaawat pero sa lakas ng katawan ng aking ama, hindi siya mapigilan. Hanggang sa ang komosyong ito, nadatnan ng mga awtoridad. Kasama siya sa mga nahuli at nagpositibo sa droga na naging resulta na nahatulan siya ng 6 na buwang rehabilitasyon sa unang pagkakataon. Ang akala ko, makakatulong ang ilang buwan niyang rehabilitasyon upang siya ay magbagong buhay, na mabigyan siya ng bagong direksyon patungo sa tama at tuwid na daan. Ngunit, panandalian lamang ito sapagkat hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gumamit siyang muli nito. Dahil wala kaming patnubay ng mga magulang, ako na ang umako ng responsibilidad sa 2 kong nakababatang mga kapatid, maging ang pag-aasikaso sa mga gawaing bahay at ang pagluluto ng pagkain kapag binibigyan ako ni nanay ng pera hingil dito. At kahit na nagbibigay ang aking ina, madalas pa rin kaming nakakaramdam ng gutom, kaya hindi ako naging kampante na dumepende lamang sa kanya. Kaya naman, matapos ang oras ng pasok sa eskwelahan, ako ay nagsimula na rin ng maaari kong pwedeng pagkakitaan. Iyon ay ang pagbobote o ang pamumulot ng mga basura na maaari kong ibenta sa junk shop. At sa junk shop na ito, nakilala ko si Mang Ed, na kanyang palayaw at pinaigsi mula sa pangalan niyang Eduardo, na tumayo at kinikilala kong isang tagapayo. Si Mang Ed ay isang matandang lalaki na walang asawa at pamilya. Nung una niya akong nakita, "Oy boy, anong laman ng sako mo?" Tanong niya sa akin nung ako ay nagtungo sa kanyang junk shop. "Mga ilang pirasong basyo po ng bote," marahan kong sagot. "Halika, tulungan mo ako dito sa kariton. Isalansan mo yung mga papel, bote at lata. Pagkatapos mo dyan, aabutan kita ng pambaon mo," utos niya. Nung marinig ko iyon, hindi ko mapigilang magalak dahil kahit ilang piso iyon. Malaking tulong na iyon sa akin, kaya naman dali-dali ko itong ginawa at tinupad niya ang kanyang sinabi. "O eto para sa araw mo," maigsing wika ni Mang Ed. Ang mahawakan ang papel na 20 pesos ay tunay na nagbigay ng labis ng ngiti sa aking labi dahil meron akong ipambibili ng bigas para isaing. Ang pagkaing hindi galing sa katawang ibinenta ng aking ina, na hindi galing ang perang iyon sa mga lalaking kanyang pinasarap, dahil labis na labag sa puso at isip ko na ito ang kanyang trabaho. Sa aking palagay, hindi ito tuwid at tamang pamamaraan upang mabuhay. Na isa ang aking ina sa halimbawa na kapag nariyan ang unos, kakapit siya sa patalim, na kahit na maraming marangal na pwedeng panghanap buhay, ito ang kanyang pinili. Kaya naman, labis ko itong kinasusuklaman. At magmula noong ako ay maaari ng kumita, hanggat maaari, sinisikap ko na bumili ng pagkain naming magkakapatid na hindi galing sa kita ng aking ina. Hindi rin kasi siya magandang halimbawa, lalo na sa kapatid kong babae, na ayaw ko na matulad siya sa aming ina, na ayaw ko na iyon din ang landas na kanyang tahakin, na ayaw ko na ganoon din siya mag-isip
Dahil batid kong maraming paraan at hindi lamang ito limitado. At labis kong ikinahihiya ang mga magulang namin dahil hindi magandang huwaran. Kaya naman sinisikap kong hindi kami magkakapatid na matulad sa kanila. Marahil hindi natutulog ang Panginoon dahil siya ang naging tulay upang makilala namin si Mang Ed. Na madalas na akong nagpupunta sa kanyang junk shop at dito ako nakahanap ng maayos na pwede kong pagkakitaan simula pa lamang noong ako ay grade 2. At kapag walang pasok sa eskwelahan, dito kaming magkakapatid ginugugol ang aming mga oras buong araw. Kahit na sila ay maliliit, nauutusan na din sila gaya ng pagwawalis, pagkuha ng tubig o ang simpleng pagbabantay kung merong darating na tao na nais magbenta sa junk shop. Dito din kami nakakagawa ng mga takdang aralin sa tulong din ng turo ni Mang Ed. Bukod sa pagiging alalay sa kanyang junk shop, marami ding kaalaman si Mang Ed sa pagkukumpuni mula sa mga sirang gamit. At isa sa mga kaalamang ito ay ang pag-welding na ako ay kanyang tinuruan. Kung ako lamang ang papipiliin, mas nanaisin kong hindi pumasok ng paaralan na hindi mag-aral. Ngunit, pinayuhan ako ni Mang Ed na kung nais kong umangat sa aking buhay para sa aking mga kapatid, kailangan maging magandang halimbawa ako sa kanila na makatapos man lang kahit sekundarya. Sa payo niyang ito, kahit hindi ako matalino sa akademiko, sinikap ko pa ring makatapos ng sekundarya. Sa tulong ng paggabay at pagturo sa akin ni Mang Ed, nagkaroon ako ng ideya hingil sa trabahong nais kong pasukin. Maraming taon akong nagkaroon ng kasanayan sa pag-welding, kaya naman madali ito para sa akin. Kasabayan nito, nagkaroon din ako ng karanasan na gumawa at magkabit ng mga bintana, gate, bakod at iba pa na maaaring i-welding. At ang kaalamang ito ay naipasa ko din sa bunso kong kapatid. Nung ako ay nakatapos ng sekundarya, mas marami akong naging proyekto hingil dito at siya ang katukatulong ko. Batid kong hindi ko kayang suportahan ang sarili ko upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo, kaya itinoon ko ang aking atensyon upang ang dalawa kong kapatid ay makapag-aral hanggang sila ay makatapos. Sa mga panahong ding ito, kahit na kumikita ako ng kaunti, ang aking ina, mas piniling ipagpatuloy ang kanyang pagbibigay aliw, imbes na tumayo bilang aming ina. At ang kanyang kinikita ay pang sarili na lamang. Dito ko naisip, marahil, nung una pa lang, ayaw niya sa amin, na napipilitan siyang buhayin kami noong mga maliliit pa kami. Marahil, itinuloy niya ang kanyang pagbubuntis sa amin sa pag-aakalang mababawasan ang kanyang kasalanan. At nung ako na ang sumalo ng lahat ng gastusin, pinabayaan na kami ng aming ina. Umalis din kami sa poder ng aking ama dahil bukod sa potensyal na peligro at kapahamakan na maaari din kaming madamay sa kung ano man ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na ito ay ilegal, na baka buhay pa naming magkakapatid ang mawala kung patuloy kaming maninirahan sa iisang bubong. At lalong-lalo na, mahihinto na rin ang kanyang pisikal na pang-aabuso sa amin kapag hindi kami nakakapagbigay ng pera sa kanya. Ilang taon matapos naming bumukod na magkakapatid, nabalitaan namin na sumalakay ang mga awtoridad sa aming lugar laban sa mga nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon din daw ng ilang beses na palitan ng putukan ng mga baril mula sa mga magkabilang panig. At ang resulta na hindi na nakakagulat na isa ang aking ama sa mga naaresto nito, na nahatulan siya ng maraming taon ng pagkakakulong. Nung marinig ko ang balita hingil dito, sa isip ko, sa wakas, tunay nang malaya kaming magkakapatid. Na sa wakas, nabawasan ang taong tulad niya. Na sa wakas, ako ay matatahimik dahil wala nang gagambala pa sa aming buhay. Sa paglipas ng panahon, ang balita naman sa aming ina ay mayroon ng bagong kinakasama at paminsan-minsan ay nakakausap namin siya. Lumipat din siya sa ibang lugar kung saan ang probinsya ng lalaking kasama niya. Masaya na ako kahit papano para sa kanya dahil
Natagpuan niya ang lalaking magpapatigil sa kanyang trabaho at sana patuloy ang kanyang pagbabagong buhay. At dahil ang oras ay hindi tumitigil, dumating ang araw na ang aking kapatid na babae ang kauna-unahang nakatapos sa amin ng kolehiyo. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang mapaluha nung makita ko siyang nagmarcha sa entablado habang nakasuot ng itim na toga. At hindi ko mapigilang sabihin sa sarili ko na nakayanan ko ang mga pagsubok, na nakayanan kong buhayin ang mga kapatid ko sa mabuting paraan, na naituwid ko sa tamang landas ang buhay naming magkakapatid, na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ito. At syempre, hindi ito magiging posible kung walang kooperasyon ng mga kapatid ko. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak na tila parang ulan ang aking mga luha nang sinabi ng kapatid ko na, "Kuya, maraming salamat sa bayakap sa akin." Hindi ko mailarawan ang tuwa nung marinig ko iyon na para akong isang ibon na lumilipad sa mga ulap sa saya. Sa ngayon, nasa 3 taon naman sa kolehiyo ang aming bunsong kapatid. Ilang taon na lang ang gugugulin at siya ay makakatapos din. Sa nalalapit niyang pagtatapos at sa oras na mangyari ito, ang bago kong layunin sa buhay ay ang humanap ng taong maaari kong makasama panghabang buhay. At habang hindi pa ito nangyayari, kasalukuyan kong inaalagaan si Mang Ed na ngayon ay labis ng mahina, na palaging ginagawa at tinatandaan ang kanyang mga habilin hingil sa kanyang junk shop. At ako ang kanyang pinagkatiwalaan marahil sapagkat batid niyang papahalagahan ko ito dahil sa kanyang tulong at ang junk shop. Nagkaroon ng magandang kulay ang buhay naming magkakapatid. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Orlando Borromeo, Nilda, Rebecca Pablo.